Yun, welcome sa part 2 ng ating weekend charting. Yan. Unahin natin yung mga stock request. No? So, number 1, si Mac. Macro Asia. Ganda yung chart ni Mac. Okay. Makita natin na may uptrend channel siya. Recently, is going higher. Break yung MA200. At nagrarally na. No? Yun. May mga foreign buying din. So, actually, good yung chart niya. Kailangan mo lang dyan is, kung totoo yan, no? Kailangan mo lang dyan antayin na kasi pa-breakout dito eh. Nakita natin. Yun. Nakailang attempt na pala ng break yun. Yun. So, andun yung resistance. Nag-try na mag-break, binalik, tapos re-attempt ulit. Okay. So, kung legit yan at kaya, magko-concern dito sa 450 above. Tapos, saka tutuloy. Okay. So, maganda yung chart. At mukhang may capacity na tumuloy. Pwede rin naman na dito mag-retest yun sa MA200. Tapos, saka tumuloy. Okay, so yung mga entry point kung gusto nyo pumasok kay Mac. Pero dapat may news tayo dyan. Or may catalyst yan bago umakyat, no? Yan. Technically, all goods. Okay? Mac, hindi maganda earnings. May dalawang buy. 3% yield. Check natin si Seb kung wala naman si Seb, di ba? So, baka may other reason for Mac. So, search nyo muna. I-share nyo kung anong meron. At let's check kung talaga bang legit or baka naman pinaglalaroan lang dahil naiinip na. Okay? Pero so far, good yung chart niya. Next is TEL. Si TEL, ang palabas na yung palabas na yung IRR ng konektado bill. Parang Monday ata. Kaya nag-breakdown na to. At waiting for any news, no? Any bad news. Pero most likely lahat ng bad news na priced in na dito. So, pero hindi mo masasabi. Baka naman may surprise, no? So, abang na lang. Antayin nyo muna yung news. Pag pabor, hindi akyat yan. Pag hindi, hindi maghuhukay pa yan kasi kaka-breakdown lang eh. Same yan sa nangyari kay Bloom at saka kay Plus, no? Ang lumabas yung resulta, nag-wild pero hindi yan nag-range pa din. Yan, ganyan ang galawan. So, to be exact, antayin mo na lang yung release tsaka i-digest ng mabilis, no? Currently, given the current situation, hindi maganda yung earnings niya. Pero 9% na yung yield mo. At ang target price dyan is 1.6. So, 47% upside, all buys, 9% yield. Maganda. Ngayon, kung babagsak pa siya dahil sa bad news, so, di mas magiging cheap. Okay? So, yun. Antay muna. Para sure na. RCR. Kasunod RCR. RCR. Lakas pa rin RCR, no? Hindi na basag ng malalim. Tapos twice niya nang in-attempt isal down yung 7 pero bumabalik, no? Pag-apak na 7, nagbabounce ka agad. So, good sign yun ang haba ng week sa 7. So, let's see. For now, we think na hindi yan naapak sa 7. Mukhang ang range niya na is ito. 770. Yan, 7.2 to 770. Okay. Yan. Tuloy pa rin ang inclusion play for RCR. Okay. So, most likely si MWC kanina. Baka nawala ng pag-asa sa inclusion yun. Kaya ganun. Kaya naging weak. Okay. Yun.
I think RCR pa rin. So, yan. Antay-antay kay RCR. Saka may dibs naman eh. Kaya okay lang. Underweight, neutral, buy. Maliit na kasi yung yield niya. So, yan. Good naman yung earnings. So, ano na lang to? Hanggang announcement na lang ang play mo dito. Pero baka hindi na to pumalik sa 820. Okay. So, yun lang for RCR. So far, still good. Okay pa rin yan. Nag-aantay lang yan ng antay lang ng announcement. Which is alam naman ng lahat kung kailan. JFC. JFC, dapat maganda ang earnings nito ngayon. Pag maganda ang earnings nito ngayon, 3Q aakyat to. So, hopefully, is maganda. Nakita naman natin, no, nag-touch lang ulit sa 210 tapos bounce ulit. Rally ka agad. That's, dun nag-consto. So, kailangan lang nitong maka-alis, no, dito sa trend na to. Yan, MA200. Pero ang magpapalis yan is earnings. No? Pag maganda ang earnings, akyat yan. So kahit lang. Kahit dun ulit, no? Mga 240 ulit. So kayang bumalik niyan doon. Okay. Lapit na. So this week hanggang next week, 2 weeks, 15 days na earnings. Maglalabas na yan. No? Yan, antayin natin kung maganda, ayos yan. JFC, flattish, pero all buys, no? Walang yield dividends, pero mataas ang target price, 307. Okay, so far, I think, isa sa mga nag-hold to. JFC. OGP. OGP, parang bumagsak na yung gold sa global, sa spot. Kung may gold kayo, siguro, time to lock some profit, no? Kahit hindi lahat, no? Kahit partial lang. Kasi pag chinek mo yung gold, wala palang gold dito. All. No? May massive sell down eh. Parang, hindi naman engulfing, pero malamang mag-consi yan dyan muna. No? Kasi overstretching RSI. So technically, magko-correct talaga yan. So for OGP, so yun, baka same fate, baka mag-conso yan dyan. Ngayon, kung kinakabahan ka na at ang laki na ng gain mo, let's say dito ka pa 16 o 100% no, hindi na masama, di ba? Pwede nang mag-lock na kahit kung paano, para safe na, para secure na yung gain mo. Okay. So, yun lang for OGP. Ang FA niya, hindi maganda. Hindi pa rin siya nag-declare ng dibs na regular. Pero ang laki na nung nilipad do. So, yun lang. Lock some profit kasi nagko-correct yung gold. In case umakyat, may half ka pa. No? In case bumagsak, hindi pwede mong i-sell yung other half. At least maganda yung average ng selling. Yun. So, yun lang. Thanks for watching. We're done. So, tsaga-tsaga lang. Yun. Tsaga-tsaga lang sa Philippines, no? Pero kung may capacity kayo to trade other market, mas maganda. At saka, mas exciting. Pero kung busy ka naman at pure investing, okay pa rin Philippines. Invest lang sa mga high dividend yield, no? Like, ang mga gumagalaw dyan ng mga high dividend is si SCC, mga safe, DMC, LTG, and mga REITs. Iba pala yan. LTG, DMC. Yan. SCC. So, yan sila mga MREIT. Mga REITs, no? Si REIT yata sinell down, pero mababa na kasi yung yield niya. Pero nasa taas pa rin ang chart yan. Yung mga kawawa, teka lang, hindi naman kawawa. Hindi lang gumagalaw, DDMPR.
safe na safe. Walang bagsak. May yield pa. Fill rate. Walang correct din. Ito medyo Delix. Yan. Kinirit sa kabirit. Ano kasi yan? Political. Alam mo naman sa Philippines, maingat dapat sa politics. Okay, so yun lang. Thanks for watching at tsaga-tsaga, no? May Pasko pa. Let's see. Hopefully, masaya ang Pasko natin.